How important is this film to you? Katulad nga ng sinabi ko kanina, Tito Boy, kung ano yung nilalagay natin sa utak natin, ano yung pinapakinggan natin, ano yung pinapanood natin, especially now with social media, di ba? Ang dami mong pwedeng mapanood eh. Ang dami mong pwedeng mapakinggan. Pero sa akin, importante siya kasi napakaganda ng mensahe ng pelikula. Personally, for me, kung si RC, ibang tao siya dito, ako, feeling ko, ipipresent ko kung sino talaga ako through this film. Ganda. Sandali, tapusin mo ngayong linyang yon. Kung ano ang pinapaniwalaan mo, kung ano ang naririnig mo, kung ano ang sinasabi sa iyong isipan, ano yon? Ay nagiging Guide mo sa kung ano yung magiging desisyon mo at kung paano ka magre-react sa mga bagay na kinakaharap mo. Like, example, Wow. challenges, problems, di ba? Parang Tito Boy, yung music ay nagsilbing guide ko. Actually, masasabi ko siyang sinagtala ko eh. Kasi sa mga darkest moments ko, may mga mapapakinggan akong kanta na, uy, okay yun ah. Naiiyak na lang ako, hindi ko ma-explain pa minsan. Bakit ako naiiyak? Na-encourage kasi niya ako eh. Tapos parang binigyan niya ako ng panibagong faith at panibagong outlook sa life na kaya mo yan. Huwag kang susuko. Okay. Ikanta mo lang, makinig ka lang, ganun. Yun ang epekto ng musika sa'yo. Opo. At ito yung sinagtala. Yes. Yung the shortest possible way that you can explain kung ano ba talaga ang sinagtala na pelikula. What is it? Para sa akin, siya ang moral compass ko. Katulad ng nasabi ko po kanina, kasi sa madilim na mundo na ginagalawan ng kahit na sino sa atin, kahit ako, dumating ako sa punto na yun eh, may isang maliit na liwanag na nakikita mo at nagagabay sa'yo at magsasabi sa'yo ng sundan mo ako or huwag ka mawala ng pag-asa or lumaban ka. Okay. Kasi minsan kapag wala ka pong nakikita, parang hindi mo alam kung anong gagawin mo eh. Tama. Oo. Trailer pa lamang po, kung mapapansin ninyo, watch the trailer and watch the movie. You start with a prayer. Nagdadasal kayo. Pero bago mag-amen or amen, ay umaalis na. Umalis na yung rockstar kong kaibigan, Diba? si Raver Si Raver Cruz. That's very telling of the whole Sinagtala project. Tapos, inisa-isa yung inyong mga kwento. So, this is a story about a band. Yes. You are the leader of the band. Yes. Mhm. Opo. And? And then, through Paula, through my character, nabigyan ko sila ng gabay. Kahit na sa mga pagkakataon na hindi kami magkakasama, para harapin yung mga challenges nila. Their own challenges. Kasi sa 5 po sa amin, may iba-iba kaming priorities. Lima, ibig sabihin RC, Rian, Matt Lozano, and Cruz. Raver. And then, Okay. yung character ko po. So, syempre sa banda may mga iba-ibang opinion, di ba? Kahit na magkakaibigan kayo, may mga iba-iba pa rin kayong priority sa buhay, pangarap sa buhay. So, dumating yung time na narating namin yung peak ng career namin as a band, yung Sinagtala. Naging sikat kami, nag-tour kami, nag-release kami ng mga kanta, marami kaming fans na nag-gain. Pero hindi yun yung naging reason para mag-stick din kami. So hindi rin pala yun yung sagot sa bawat problema. Na ang akala mo pag nagtagumpay ka ay didikit kayo sa isa't isa. Yes. It became the cause for the disbanding Yes. of the band. Opo. Meron nagsabi sa akin na nakapanood nung ini-edit, nandito ngayong producer, si Rose. Ang Sinagtala daw is a commentary about life using death. Hindi kita papaliwanag. You don't have to explain that. Hindi ko alam kung bakit yan nasabi yun. Nego talaga, lente ng goodbye or, ng pagtatapos ang ginamit para tingnan ang buhay. Pero Does that make sense? Yeah, pero masasabi ko rin, Tito Boy, na kahit na lente siya ng buhay, ng pagtatapos ng buhay, ano rin siya, pag-asa rin siya. Pag-asa. Kumbaga parang pagkatapos ng isang chapter ng buhay mo, may nakaabang pang magandang mangyayari sa'yo.